Yo, what's up mga par? Gusto nyo bang malaman kung paano ko nililinis ng ganito yung kadena ng motor ko? Tara, tapusin nyo yung video ko. Pero bago yan, flex ko lang pala yung bago kong nabiling tools. Sobrang mura niyan, full set na siya, 46 pieces motorcycle repair tools. So gamit na gamit siya pag magme-maintenance kayo ng mga kung ano-ano sa motor nyo. Bukod pa doon, sobrang mura pa. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-order na kayo dyan sa baba sa may yellow basket. Tara, tuloy na natin tong video na to. So binuksan ko nga pala muna yung cover ng sprocket para malibre siya at magkaroon ako ng access. Pagkatapos niya na yun, nagbanlaw at nagsabon na rin muna ako sa katawan ng aking motor. Advice ko nga lang pala no, kailangan pag maglilinis kayo ng ganito, kailangan iba't iba yung basahan na gamit nyo. Iba yung pang flarings lang, panggulong lang. Hindi ko na pinakita sa video. So ang main highlights nga pala ng video natin ngayon para sa bike wash natin is kung paano linisin yung kadena natin. Kasi maraming nagtatanong kung paano ko daw ba nililinis yung kadena ko. And maganda kasing ma-maintenance kasi palagi ito kasi may kamahalan nga naman yung kadena natin. So ganito pala yung ginagawa ko, no? Nililinis ko lang siya ng brush. Ginagamit ko nga pala sa palinis dito par kerosene, gasolina or diesel par. Tungkol naman dyan sa brush na gamit ko par, copper brush yan par, hindi yan steel brush. Kaya safe yan. Pero kung ano mang brush meron kayo, may mga nabibili naman sa Shopee or sa kung ano man, yun na lang yung gamitin nyo. Pero itong sa akin kasi dinompit ko lang to sa barko. Ang purpose niyan, mawala lang yung kalawang kasi kung dumi ang usapan, wala naman na yung dumi, nabombit ko na ng water pressure yun kanina pa. So tara, tuloy-tuloy lang natin. Kuskusin mo lang ng kuskusin yan par. Ganyan lang par, fast forward ko na par. Pagtapos niyan par, pagtapos mong kuskusin ng ganyan yan par, babanlawan na ulit natin yan par. Ganito yung pagbabanlaw na ginagawa ko. Binobombit ko ulit ng tubig par. Water pressure par, mag-invest ka rin para mas solid. Pwede rin namang mano-mano pero kung naka-water pressure ka, mas madali, mas mabilis. At feeling ko, mas malilinis. Mawawala yun dun sa mga sulok-sulok. Pagtapos yan, sasabunin ko ulit yan par. Ayan, syempre, lagi yung tatandaan ulit. Ibang basahan na naman yung gagamitin nyo dyan par. Huwag yung pupuna sa tangke nyo yan para maiwasan natin yung mga scratches. Nga pala par, habang pinapanood yung tong video na to, hindi ko kayo inuobligang gayahin nyo ako par. Tamang share lang ako ng content ngayon par dahil wala akong magawa ngayong linggo par. So tara, banlawan na ulit natin. Tapos, pagtapos natin yung banlawan, ayun na yung resulta niya par. Tignan nyo naman par. Napakaputi niyan par. Napakalinis niyan par. Pagtapos niyan, syempre ibabalik ko muna yung cover nung sprocket natin. Tapos ibabalik ko na rin yung quick shifter kasi tinanggal ko yan para matanggal ko yung cover. Konting ingat-ingat tayo dito kasi medyo maselan at medyo may kamahalan din kasi itong quick shifter na to. Pinakailaman ko lang talaga. Very useful talaga yung nabili nating tools par. Kaya huwag niyong kakalimutan par. Kung mag-order kayo par, dyan lang sa yellow basket sa baba par. So ito na nga, magpa-final wash na ulit tayo sa motor natin. Babalawan ko muna ulit kasi natuyo na siya kanina. Tapos sasabunan ko na ulit yan par. Ito na yung final pagsasabon ko dito par. At palagi nyo ulit tatandaan par, gumamit ulit kayo ng iba't ibang klase ng basahan par. Huwag yung iisa lang par para maiwasan nyo yung mga scratches par. Hindi ko na pinakita sa video kasi haba na to masyado. Yun nagiging problema ko kasi pag nagpapakarwash ako sa labas. Kaya mas gustuhin kong ako na lang yung maglinis ng motor ko or sasakyan namin para mas safe. Kasi pagkatapos nun, minsan may makikita ka na hindi ka aya-aya na gawa ng iba. Drying stage na nga pala tayo dito par. So ganito yung ginagawa ko par. Pagkapatuyo ng kadena par, pinapaandar ko lang ng ganyan yan para mas mabilis matuyo. Tapos pinupunasan ko rin yan par. At ito na yung resulta par. Tignan nyo naman par. Tuyo na yan par. Pagtapos yan par, lalagay na tayo ng lubricants. Kung ano man yung nilalagay ng lubricants ko, tignan nyo na lang to. Ito par, huwag yung gagayahin par. Dala ko lang to galing barko. Parang silicone-based grease yan. Under observation pa sa akin to par. Pero mas maganda gawin nyo para mas safe. Gumamit kayo ng lubricants talaga sa mga motor shop. Pinabibili naman. O kaya langis. Pwede yan. Huwag lang yung masyadong madami kasi magigitata yan dyan sa motor nyo. Alright. Picture check. So kung nasatisfy kayo sa ginawa natin video par, share nyo naman tong video natin par para makita ng iba. Yun lang. Maraming salamat. Follow for more.